and everything. I found my way to you. In all my days, you are there. You never fail me, Lord. Brought me in to your arms and
kalimutan po natin ang lahat ng mga problema natin at ituon po natin sa ating pagpupuri sa ating Diyos sapagkat lahat ng mga yan, lahat ng mga problema natin, ilagay natin sa ating paa at tapakan natin yan sapagkat sisiw lang yan sa ating Diyos na buhay. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Panalo ka! Agad nando ka sa table na yan, panalo ka! May sakit ka, panalo ka! Wala kang pera, mananalo ka pa rin! Kahit anong problema mo, panalo ka pa rin! Dalando ka sa Lord's table na yan, ng ating Lord. Hanggat nandyan ka sa table na yan, panalo ka pirme! Dalando ng Lamb, the Lamb of God that takes away the sins of the world! Lahat po ng manggagawa, nasa pwesto man o wala, pag-ingatan po natin ang reputation natin. Dapat magpag-guide po tayo, magpag-guide tayo kay Lord in our speech, in our actions, in our decisions. Dahil minsan lang po masira yan, ang hirap na po yung burahin. Tama, ito yung posisyon natin, tama, ang taas ng posisyon natin, tama, hinahangaan tayo, but let's check on our little disobediences. Are there any? Hence, obedience should be everyone's mastery. Now, once sinabing Church of God, dapat sandal po tayo kagad sa Holy Ghost, sa Holy Spirit. Diyan tayo kagad naasa. Because without such, we can all do nothing successful in the church. My God is on time, He's never late, never too early. Yes, I believe He is all powerful, merciful, He's almighty. So why should you worry? Walk by faith, 'cause God is never late. On time, He's never late, never too early. Yes, I believe all powerful, merciful, He's almighty. So why should you worry? Walk by faith, 'cause God is never late. 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 Praise God! Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po natin ang mga kapatiran natin na nasa center stage ng Star Mall. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyo pong lahat na naka-tune in po at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat, at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Isa po napakagandang bagay na tayo po ay magkita-kitang muli dito at magkasama-sama. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Matthew chapter 28, verses 15 to 17. So they took the money and did as they were instructed. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. And when they saw Him, they worshiped Him. But some doubted. Purihin po ang ating Diyos. Ngayon po ay araw ng resurrection, Pasko ng pagkabuhay. At tinakda po minsan isang taon na tayo po ay nag-celebrate ng Semana Santa. At sa ganito pong paraan, alam po natin na kinakailangan natin na pakita sa Panginoon ang ating marubdob na pagmamahal. Dito po sa binasa natin, bago sila nag-worship sa ating Panginoon, ang istorya po nito ay talagang hindi nakita ng dalawang Mary ang bangkay ng ating Diyos. Bakit po? Wala.
So, ang mga gwardiya po ay nag-report sa chief priest at sa mga elders at ang sabing ganon, magbayad sa mga gwardiya. Kumbaga, sinuhulan sila. Kaya ang ginawa ng mga gwardiya, tinanggap yung pera. Alam niyo, kung pupunta kayo sa Israel ngayon, hindi sila naniniwalang si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay isa lamang propeta sa kanila. Kasi kumalat doon sa bansang Israel na hindi siya nabuhay maguli, kundi siya ay ninakaw ng mga disipulo niya. Pero ang mga disipulo na sinundan natin magpasa hanggang ngayon, inilipat sa atin ang mga espiritu na yan sa pagkakita nila sa ating Diyos na meron silang tipanan. Sinabi na ng Panginoon, magkikita tayo sa Galilee. Hindi pa siya namamatay, hindi pa siya nabubuhay na maguli. Pagkakita nila, sila ay nag-worship sa Panginoon. Pero meron pa rin pong nagduda. Sabi mo sa katabi mong, huwag ka na magduda. Alam nyo kung ano sabi ng Lord? Mapalad yung taong hindi nakakakita kay Kristo, ngunit sumampalataya. Amen? Alright, sabi mo ulit sa katabi mong, ako yon. Tayo yun kasi kahit hindi natin siya nakita, sulat pa lang ni Lord, naniwala na tayo. At kahit mainit, nandito tayo. Pero mamaya, may blessing ang Lord sa atin. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Nakikita mo ngayon ang sitwasyon namin, Lord. Mainit dito sa Star Mall. Pero kaming lahat na naging anak mo, dahil sa pananalig sa inyo, dahil naawa ka sa amin, gusto namin na kahit anong sitwasyon ay makapaglingkod sa inyo. Sapagkat anong mga laking hirap ang dadanasin namin kumpara sa dinanas mo para lang kami maligtas. Kaya ngayon, hinihiling namin na iunat mo yung mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po kami. Bigyan mo po kami ng pagtitiis, endurance sa init na tulog, God, na ngayon ay dinaranas ng mga anak. Dalangin namin na magpababa ka, Panginoon, na lamig dito, pang sa ganon, maging maalwan po ang mga anak mo. And in Jesus' name, basbasan mo po kaming lahat. Ibaba mo, Panginoon, ang iyong Holy Spirit sa amin, O Diyos, upang sa ganon ay maging katulong namin sa pagkakaroon ng pagtitiis at endurance. Tinataas namin lahat, Panginoon, ang mga manggagawa mo. Lahat, Panginoon, ang gagamitin mo. Especially ang aming beloved Bishop na gagamitin mo para sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Hayaan mong dumaloy ang Espiritu Santo mo sa Kanya. Ibigay mo ang double portion ng anointing. And Lord God, lahat ng mga singers, musician, ay anoint mo rin, Panginoon. Maraming salamat po at nagtitiwala po kami na hindi mo po kami pababayaan sa hapong ito, O Diyos. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Jesus, you are the lover of our soul. There's no one like you. Na 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 na. You are the Holy One. You are the living Word. You are
worshiping the source of our strength, our dwelling place, the Prince of Peace. When darkness falls, loneliness grows, and you will crumble down to your knees. Reasons of living here still unfounded, and the bitterness inside me keeps hurting. Righteousness
Pagpalain tayo ng Lord at saka yun po, Happy Easter sa inyo lahat. Although, tapos na po yung Easter Sunday talaga. Matagal na po nangyari yan. Pero kung inaalala natin ang Christmas, inaalala natin itong kapanganakan ng Lord, lalo na po ang kanyang kamatayan, lalo na po ang kanyang resurrection po. Na dapat talaga, kasi nandun ang buhay mo talaga. Kahit namatay siya at hindi siya nabuhay, ay baliwala po yung gospel ng the Lord. Kaya doon nakasalalay sa resurrection po, yung kanyang kamatayan na yun. In the first place, kung wala rin namatay, walang mabubuhay. Wala rin mabubuhay kung walang namatay. So magkatambal po eh. Inseparable po yung dalawang yon. Sa ngayon, ang pinagdidiwang natin ay yung kanyang pagkabuhay. Na napakalaking bagay po para sa atin lahat. Sapagkat yun ang dapat po na nasa heart natin, yun ang dapat po na nadadama po natin lahat. Dapat nasa atin pirme. Kasi once na hindi nyo nadama na Jesus is alive, ang Panginoon ay buhay talaga, mahirapan po tayo. Mahirapan kayo. Puro takot ang mangyayari sa atin. But once you feel that Jesus is alive, buhay ang ating Lord, ay nandun ang tapang natin, nandun ang lakas ng loob, nandun ang pananampalataya, nandun lahat mga kapatid, ang matatag tayo lahat po. Because you can feel that He's alive. Nararamdaman natin buhay talaga ang ating Lord. At yun ang dapat nadadaman natin. San man tayo nandoon, san man tayo pumunta, dapat daman natin ang buhay ang ating Lord. Ayan. Okay, now the book of Matthew 28, verse 1. Now after the Sabbath, at the first day of the week, began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And in verse 6, He is not here, for He is risen. As He said, come see the place where the Lord lay. And verse 9, as they went to tell His disciples, behold, Jesus met them saying, rejoice, rejoice. So they came and held Him by the feet and worshipped Him. And verse 10, and Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. Yugo natin, ulo natin, dakilang salamat sa iyo, Lord, at sa ating Diyos, ay muli kaming hingin habag sa iyo, na manguna ka, mangusap ka sa amin, Lord, ikaw dumaloy sa amin sa pagitan ng Espiritu Santo mo, O Diyos, at tulutan mo, Lord, na madama namin ngayon pa lang na ikaw ay buhay, Panginoon. Padama mo sa lahat na nandirito, O Lord, mga anak mo, pati lahat na nanonood sa television, O Lord, na ikaw ay buhay, at ngayon, Panginoon, ay kumikilos sa amin lahat, kumikilos sa bawat isa sa mga mananampalataya, Ama. Maraming salamat, Lord, at gusto namin madama ang power mo, Panginoon, sa araw na ito. Kaya ikaw ano pa bahala sa service na ito, Ama. Anointing mo, Lord, padaluin mo sa akin patungo sa lahat ng mga makikinig sa araw na ito. Salamat mo, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Our subject today is entitled, Jesus is alive. Now, I truly believe that the resurrection of Christ is one of the most controversial issues in the New Testament, maging believers, at lalong believers and non-believers. And basically, ang result nito po ay debate. Nagkakaroon ng debate kung talaga siya ay nabuhay o hindi nabuhay. Nagkakaroon ng bakit nagkakainitan pa madalas, nagkakainsultuhan pa madalas, dahil gustong patunayan isa buhay ang Lord, isa gustong patunayan niya hindi nabuhay ang ating Panginoon. And yet, brothers and sisters, the resurrection of Christ is one of the most joyful moment of the gospel of Christ. As a matter of fact, in Matthew 28:9, Jesus said, and as they went to tell His disciples, behold, Jesus met them, saying, rejoice. So they came and held Him by the feet and worshipped Him. So the first word that came out of the mouth of Christ is the word rejoice. Tayo po ay magdiwang o tayo magsaya. They have all the reasons to rejoice. Nasa kanila reason para mag-rejoice. Likewise to us. Nasa atin ang reason para mag-rejoice po tayong lahat. Because 2 days before Sunday is Friday. Nung pong oras na yun ay Sunday, nung mabuhay siya, pero prior to that, 2 days before, Friday po. And what happened on Friday? Now, it started at Gethsemane where the Lord Jesus Christ was arrested. Siya po'y hinuli, pero dun pa lang po,
Ako naniniwala na siya tinali sa leeg habang siya parang hinihilap, mga kapatid, patungo po siya magkakaroon ng trials o siya po ihaharap sa korte po ng mga pariseo kaila Kayapas noong oras na yun. Pero doon pa lang sila naglalakad po ay dumadanas na siya na hindi magandang bagay dahil nandun merong sumusuntok na sa kanya at meron na po nanlalait po sa kanya habang patungo siya sa court nila Kayapas. And then he was brought to Pilate. Dahil hindi sila pwede magusga ng kamatayan, kaya dinala siya kay Pilate. At habang dinadala na naman siya, nandun uli yung kahihiyan na dinanas niya at yung hirap na dinanas ng ating Panginoon. And then doon sa harapan pong yun, bago sa sentensyahan, ayaw ni Pilate na talaga siya ipapatay dahil wala siyang kasalanan po. Pero natakot siya doon sa mga tao po. Kaya ang ginawa niya ay, pinapili niya mga kapatid, o sinabi niya muna, pahampas ko siya pagkatapos palalayain ko siya. So doon nangyari po yung sinasabi nga na 39 stripes na tinanggap ng ating Lord at yung lahat ng bugbog na ginawa sa Kanya, yung latay niya talagang wasak ang likod ng ating Lord. Honestly speaking, pag pinanunod ko itong Passion of the Christ ay talagang hindi ko mapigilan, hindi ako maiyak dahil po sa sobrang talagang dinanas niya. At yun talaga ang Kanyang dinanas po. Ito po mas magaan yung nakita natin doon sa Jesus of Nazareth. Mas matindi po doon sa Passion of the Christ. Kasi talagang, ang alam ko, nag-research talaga sila kung ano nangyari sa ating Panginoon po. At ayon din sa history, kung titingnan natin po, ay hindi po ganun-ganon ang hirap na inabot ng ating Panginoon. Yung kanyang likod talaga, pakala mo inararo kanyang likod. Kasi pagkatapos siyang hampasin, noon po nga, yung balat sa likod po ng pamalo sa kanila na malalakas na hampas po ay kumuha po ng may chain, tapos sa dulo may bakal na mayroong clamp na gano'n. Tsaka paghampas sa kanya, paghugot noon ay kasama yung kanyang laman. Ganun katindi ang inabot ng ating Lord. Friday po noon. At nakikita yon lahat mga kapatid ng mga disciples, nakikita po, palihim silang nandun, nakikita ni Mary Magdalene, nakikita ng mga disciples ng ating Lord. Kaya doon sa orsen, ang bigat na sinapit ng ating Lord. Hanggang siya iharap sa mga tao. Nang harap siya sa mga tao po ay wala na po, salanta na ang katawan ng ating Lord. Nang iharap siya ni Pilate sa mga tao, papiliin between Barabbas tsaka siya, ay durog na ang katawan ng ating Lord. Kaya nakatayo ang Panginoon doon, kung makikita mo ay talagang mahahabag kayo sa ating Lord pag nakita natin kung tayo po ang nandoon noong oras na yon. At pagkatapos binaba ang hatol ng death sentence sa kanya, despite of the fact na wala siyang kasalanan po. Prior to that po ay nagkaroon ng incident before Christ said, rejoice to them, there was an evil of unbelief. Nagkaroon ng hindi paniniwala. In John 21:2, now the first day of the week, which is Sunday, Mary Magdalene went to the tomb early, and while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Verse 2. And then she ran and came to Simon Peter and said to the other disciples whom Jesus loved, and said to them, they have taken away the Lord out of the tomb. Ang nasa may niya ay kinuha ang bangkay ng ating Lord. Wala sa may niya na ang Lord ay nabuhay, kundi kinuha, ninakaw ang bangkay ng ating Lord. So hindi pa pala sinasabi ng mga pariseo na ipamalita na ninakaw yung bangkay niya. Sila mismo po ang nag-isip. Ang disciple mismo, si Mary Magdalene mismo nag-isip na ninakaw ang kanyang bangkay. And we do not know where they have laid him. Hindi alam kung saan siya inilagay. So doon makita natin yung unbelief pagdating sa resurrection nandun kay Virgin Mary po. Now, kanyang perception po ay ninakaw ang kanyang bangkay. So Mark 16:9-11 says, and now when he rose early on the first day of the week, Sunday, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. And she went and told those who had been with him as they mourned and wept. And when they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. So yun na naman mga disciples naman ay hindi rin naniwala ang mga disciples sa siya ay nabuhay na magmuli. Now, I wonder why the disciples, despite being taught by Christ about the resurrection, did not believe when they came to know that He was resurrected from the dead. Hindi sila naniwala. Why? Bakit sila hindi naniwala? Well, I truly believe that first reason, because they remembered and it sank in their minds
lumagay o bumaon sa isipan nila about what happened on Friday. Remember, 2 days lang noon Friday, tapos Sunday nabuhay siya. Yung 2 days na yon, before Sunday, Friday po, nakita nila ang naganap sa cross of Calvary. Nakita nila nung pinahirapan ang ating Lord. Ito nakita nila. Nakita ng mga disciples sa kasama nila, gumagawa ng miracle, kasama nila lumalakad sa tubig, nakatayo sa tubig, nakita nila biglang lumilitaw na lang ang Lord, nakita nila pinadaming tinapay, lahat ng miracle nakita nila, at bigla nilang nakita sa ganitong sitwasyon ang ating Panginoon. Ano iisipin nila? Ito ba yung Messiah na sinasabi ganito ang itsura ngayon? Pumayag na hampasin ng ganito, tapos ipako rito sa kasumpa-sumpang kamatayan, dahil wala nang pinakasumpa-sumpang kamatayan, kundi ipako ka sa krus. Pumayag siya. Maaaring nung oras na nandun doon ang katanungan ng mga disciples, pati si Virgin Mary. Kung ito Messiah, bakit pumayag ito ng ganito? Siya na nagsabi, isang kumpas lang niya sa langit, isang legion of angels ang darating at tutulungan siya. Pero bakit niya hindi ginawa? Bakit siya pumayag na siya makita ng itong puros kahihiyan na dinanas niya? Messiah, tagapagligtas. Tingnan mo itsura ng tagapagligtas natin. Ang itsura, ang muka ng ating tagapagligtas. Paano kung sabihin tagapagligtas ito? Ako naniniwala, na-trauma sila. Na-trauma yung mga disciples, na-trauma si Mary Magdalene nung Friday dahil nakita nila kung ano ang nangyari sa ating Panginoon. Ay hindi na isipin na ang Lord ay mabubuhay uli. Ang nasa mind nila yung nangyari nung Friday. Noong Friday na yun, nakita nila lahat yan nangyari po. Kaya doon sa parting yun, pinakita sa kanila ng ating Lord, doon yung makikita mga kapatid na itong mga disciples po, maaring nagkaroon sila ng pagdududa talaga sa pagiging Messiah ng Lord dahil sa nakita nila nangyari sa ating Panginoon na hindi man lamang pong kumibo ang ating Lord. And maybe pati tayo po, kung nananampalataya tayo sa Lord, nakita natin ganun ang ginawa sa Lord, paniniwalaan mo sa Messiah siya sa ganung kalagayan niya. Dahil hindi mo naintindihan, why? Hindi mo naintindihan, Diyos na katawan tao, tapos ganito itsura ngayon, bilang tao, ganyan ang itsura. Paano ka maniniwala ngayon? Na ito yung tagapagligtas. Ito yung Messiah. Paano maniniwala? Kalahat sila, na-trauma sila. Ang nasa isip na Sunday na, ang nasa mind nila pa rin Friday. Paano maaalis sa isipan nila ito? 2 araw lang ang nakalipas. Paano maaalis itong sa kanilang isipan itong bagay na ito? Nakatanim sa isip nila. Nakatatak sa isip nila kasi 2 days pa lang nangyari. Kanya yun sa parte yun, hindi lang in-expect na Sunday may iba siya. Ang nasa isip nila yung Friday, yun nangyari nung Friday, yun nangyari nung Friday, na matindi nangyari po. At pagkatapos niya ang kapatid mamatay, ipinako siya sa cross, pagkapako dito po nung mamatay siya, lumindol na malakas, puro tragic talaga ang nangyari po noon, talaga horrible thing ang nangyari noon. Lumindol na malakas, dumili mga kapatid, at pagkatapos po sa Baalan Temple ay nahati ang Baalan Temple at nabuhay yung mga patay doon sa Jerusalem. Sabi nila, literally ba? Hindi. Kanya doon sa parting yon, ang daming nangyaring hindi magagandang bagay na sabihin natin na talagang matotrauma ka pag ikaw ay kasama ng ating Panginoon. Na kung nakita mo mismo, yun nangyari ngayon, matotrauma ka. Kanya nga mismo yung isa, pagkakaalam ko, ayon sa history po, yung isa sa mga sumibat sa kanya, na-convert po yun. Dahil pagtusok na sa doon ay tumilansik sa kanya yung dugo kasama ang tubig doon sa katawan ng ating Lord. At pagkatapos yung biglang kumulog kanya, natakot siya at sinabi niya yun talaga ang Son of God. Pero sa parte ng mga disciples po, nandun ang pagdududa nila. Kung ito nga talaga ay nabuhay na magbuli. Hindi sila naniwala dahil ang nakatatak sa kanila ay yung day ng Friday ang nakatatak. Nalimutan nila yung sinabi ng Lord. Ako'y mamamatay at sa 3 araw, ako'y mabubuhay na magbuli. Nandito sila ro sa mamamatay. Nandito sila ro sa klase ng pagkamatay. Why? Nakita nila. Nakita nila. Kaya ikaw man, kung nakita mo kung paano ginawa sa atin, Lord, maaaring magkaroon na rin ng duda na ito ay Diyos talaga, o hindi Diyos talaga, o tagapagligtas talaga, o hindi siya tagapagligtas, magkakaroon ka rin ng pagdududa po. Kaya doon sa parteng yon, in the book of 1 Corinthians 15, Paul spoke and explained about the resurrection of Christ because there were some believers, imagine, believers who did not believe about the resurrection of Christ as well. Ibig sabihin ng believers, kung tawagin, pero hindi naniniwala na nabuhay ang ating Lord. There are some, meron sa kanila po na hindi naniniwala. Kaya nag-explain po siya. Ano sinabi niya? Dinaan muna. Alam niyo, ang 1 Corinthians 15, lahat po yan tungkol sa resurrection ng ating Lord. Kanya ganun kahalaga, resurrection kay St. Paul. Although ang death of Christ, the blood of Christ, napakahalaga rin sa kanya.
Pero binigyan ng diin sa 1 Corinthians 15, yung resurrection po ng ating Lord. In 1 Corinthians 15, 1-2, he says, "Moreover, brethren, I declare to you, first, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and then in which you stand." Yung gospel na yon ang kanilang tinanggap, ang kanilang tinatayuan. The next verse says, "By which also you are saved." At pag sinabing gospel, pag sinabing salvation, there's only one way to be saved, and that is through the gospel of Christ, the death, the burial, and resurrection of Christ. There's no other way. Wala na po iba. Kaya sinasabi, you are saved by grace through faith. Faith saan? Hindi sinabi ni Paul doon kung faith saan. Sinabi niya sa 1 Corinthians 15, dito kayo manampalataya sa death, burial, and resurrection of Christ. Kaya sa 3 and 4, sinabi niya yung lahat na tungkol sa kamatayan niya, paglilibing sa kanya, at muli niyang pagkabuhay. And then next, now, in 1 Corinthians 15, 6-8, "And after he was seen by over 500 brethren," nagpakita siya at once, "of whom the greater part remain to the present, but some had fallen asleep, some have died already. And after that, he was seen by James, and then by all the apostles." Nakita rin siya, lumabuhay siya. "Then last of all, he was seen by me." Nakita ko siya, also as by one born out of due time. Hindi ko alam kung paano nyo nakita ang Lord. Samantala, ang first encounter nila ng Lord sa Book of Acts chapter 9 ay doon sa langit ang Lord at narinig niya ang boses ng Lord. Kaya kung tutusin po, mas mabigat yung kay St. Paul. Kaya Peter, although harap-harapan nakita nila, kay St. Paul mismo narinig niya, doon sa langit ang boses ni Kristo. Narinig po niya mula sa langit, kanya naniniwala siya, buhay si Kristo po. Jesus is alive. Now, pagkatapos po noon, pumasok ngayon yung praise na sinabi niya, if Christ is not risen, if Christ is not risen, kung hindi nabuhay ang ating Lord, what will happen? 11-19. "And therefore, whether it was I or they, so we preached and so you believe." Nag-preach kami, naniwala kayo. Now, if Christ is preached, that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Pinreach ko na sa inyo na siya'y muling nabuhay. Ba't yung sinasabi ngayon walang resurrection ang mga namatay? Next verse. "But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen." Kung walang nabuhay na batay, si Christ ay hindi nabuhay. Ano ba sabihin nabuhay na batay? Hindi mo nabuhay na literal. Kung walang mga patay sa pananampalataya katulad natin na nabuhay, aba, hindi nga nabuhay si Kristo. Sa madali sabi, yung pagkabuhay ni Jesus Christ, hinalin tulad sa ating mga hindi mananampalataya na napatay, na binuhay. Dahil po sa kanyang kapangyarihan, binuhay tayo sa pananampalataya. At yung pagkabuhay na yun sa atin, yun din ang dahilan. Kaya sinasabing ang Panginoon ay nabuhay. Otherwise, hanggang ngayon, patay pa rin tayo sa pananampalataya. Nakukuha natin. Next verse. "And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty." Walang laman ang aking preaching. Walang laman ay yung pananampalataya. Baliwala ang pananampalataya natin kung hindi nabuhay ang ating Lord. Yes! And we are found false witnesses of God. Kasi nga naman, buhay pero hindi pala totoo. Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up, if in fact the dead do not rise. Lilitaw silang sinungaling kung hindi nabuhay ang Lord. Dahil pinagsisigawan nila na nabuhay ang ating Panginoon. Verse 16, "For if the dead do not rise, then Christ is not risen." Inulit lang kanina verse 13. "And if Christ is not risen, your faith is futile. You're still in your sins."
Kung hindi nabuhay ang Lord, hanggang ngayon, nandun tayo sa kasalanan, nabubuhay tayo sa kasalanan. Kanya pala kahit namatay ang Lord at inilibing siya at hindi siya nabuhay, ganun pa rin tayo. Makasalanan pa rin po tayo. Kaya ganun kahalaga rin yung pagkabuhay ng ating Lord. Dahil yung pagkabuhay ng Lord, ibig sabihin, pagkabuhay din natin mula sa pagiging patay sa kasalanan, na buhay po tayong lahat. At ang mabigat, and then also those who have been fallen asleep, those who died in Christ, have perished. Wala na, kahit mamatay ka kay Kristo, wala rin, dahil hindi naman siya nabuhay. Isabihin ko, namatay ka kay Kristo at hindi siya nabuhay po, ibig sabihin nun ay, ikaw ay sa impyerno pa rin, ang tuloy mo. O baliwala ang iyong buhay. 19. If in this life, only we have hope in Christ, kung ang pag-asa rin sa buhay si Kristo lang, we are all men of the most pitiable. Nakakaawa tayo. Dahil ang inaasahan lang pala natin, si Christ, hindi naman pala nabuhay. Kawawa daw tayong lahat. Verse 29-33. Otherwise, what will they do who are baptized for the dead? If the dead do not rise at all, why then they are baptized for the dead? And why do we stand in jeopardy every hour? I affirm by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. And if in manner of man I have fought with beasts of Ephesus, what advantage is it to me? If the dead do not rise, let us eat and drink, for tomorrow we die. And do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Actually, ito po, pinire-refer ito sa mga kasamang hindi naniniwalang nabuhay si Kristo. Pero pwede i-refer doon sa masamang kasama. Now, expound natin ngayon. Sinabi kanina, kung di nabuhay si Kristo, bakit yung mga iba ay binabautisman alang-alang sa mga patay? Sa Mormons po, talagang literal. Yung namatay nilang kabag-anak matagal na, nagpapabaptize sila alang-alang doon sa mga namatay. Pero hindi po yun ang ibig sabihin nun. In a very simple explanation po, baptism is a symbol of death, burial, resurrection of Christ. In Romans 6:2-5, yun ang symbol po. So Paul said, if Christ was not risen, why would you be baptized? Sino yung you will be baptized? Kayo, mga patay sa kasalanan. Kayong patay sa kasalanan, kailangan bautismohan pa kayo kung kayo pala ay wala naman resurrection. Patay na sa kasalanan, Ephesians 2:1. Ano sinabi nga noon? And He made you alive when we were dead in trespasses or in sins. Tayo'y patay noon. Sabi-sabihin, hindi talaga meron proxy baptism, hindi po. Kundi mga baptism na patay sa pananampalataya, hindi na dapat bautismohan kung hindi rin lang nabuhay ang ating Panginoon. Now, if Christ is not risen, He's fighting with the beasts of Ephesus, will turn out nothing. Ano yung ang mga beasts sa Ephesus? Basically, ang iba ang inisip po ng mga komentary po, yun po yung mga nandun sila sa lion's den, iba dinala doon, at pinagtatanggol sila sa usapin ni St. Paul. Pero karamihan po, ang sinasabi yung beast at Ephesus, yun po yung mga bumabanat sa kanya, sa doktrina niya, lalo na po tungkol sa resurrection po, ay mawawala ng kabuluhan yung kanyang paglaban sa kanila. And if Christ is not risen, ano sabi niya? But let us eat and drink, for tomorrow we die. Ibig sabihin ni Paul, abay kung di lang pala nabuhay si Kristo, abay kumain lang tayong kumain, at tayo magpakasaya, dahil bukas mamamatay na tayo. Pag namatay tayo, tapos na. Kung wala rin lang resurrection, abay magpakasaya ka na. Gumawa ka na ng masama. Magnakaw ka na. Lahat ng mga kasalanan, makasisiya sa laman mo, gawin mo na lahat. Why? Pag namatay ka, tapos na pala kaso hindi ganun At naniniwala kayo kung ganun nga, ganun kasama ang mundo kung ganun nga. Kung ganun talaga walang muling pagkabuhay ang mga namatay at hindi nabuhay si Jesus Christ, ang sama na ng mundo. Baka ginuna ng Lord itong mundong ito sa sobrang sama ng mundong ito. Kanya ito yung nangyari sa Genesis chapter 6. Wala po resurrection doon mga kapatid. Ayun sinabi ko noon, lahat daw ng kaisipan nasa puso ng tao, puro kasamaan. Puro kasamaan lang. Kasi yun ang buhay nila. Let's eat and drink for tomorrow we die. Patas mag-die, wala na, tapos na. Ganun po ang nasa mind po nila lahat. At hanggang ngayon, maraming tao nasa ganyang katayuan. At alam ko, meron siya nanonood ngayon. Yan ang nasa mind mo, hindi totoo, may souls. Hindi totoo talaga na meron tayong soul and spirit.
Ang tao pag namatay, parang aso pag nason, tapos na, wala na. Yan ang malaking pagkakamali mo. Sa inyo lahat na nanonood ngayon, ako nagsasabi sa'yo, na pag ikaw namatay, pagkatapos yan, dyan pala mag-uumpisa ang tunay na buhay mo. Dahil dyan, lihiwalay. Ang kamatayang paghihiwalay lang ng kaluluwa at espiritu mo at ng iyong body. Pero hindi ibig sabihin nung wala na. Ang patay, ang katawan mo. Pero ang soul and spirit mo, mananatiling buhay yan. Kaya doon sa parteng yon, yan nga iniingatan natin. Ang body natin, iniingatan natin, of course, but so much more ang ating soul and spirit. Dahil yun talagang pinakabuhay talaga natin. Ang soul and spirit natin po. As a matter of fact, kanya tayo nagkakaganito, nagtitiis tayo ganyan, nagtitiis tayo punta rito every Sunday, namamasahe tayo, kahit puyat ka, pumupunta ka rito. Why? Because of your soul. Hindi lang sa body, kundi sa soul po natin. Dahil naniniwala tayo na nabuhay ang Lord, kanya meron tayong buhay na walang hanggan na tinatanaw po natin lahat. Sobra po. If dead remains dead forever, wala na po. Evil is rampant all over the world. Grabe po ang kasamaan pagkaganyan. Now, the importance of the resurrection of Christ. 1 Corinthians 15, 42 to 44. So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption. Ang body daw ay tinanim sa nabubulok. It is raised in incorruption. Bubuhayin niya ng hindi na mabubulok. At yan ang target nating lahat. Na itong katawan na ito ay mapalitan ng bading hindi na nabubulok. Now, next. It is sown in dishonor. It is raised in glory. Tinanim ito, nabuhay tayo, napunong-puno tayo ng kawalan ng pitagan, kawalan ng dignidad dahil sa kasalanan nagagawa ng tao. Pero pag ito ay binuhay na magmuli, ito'y punong-puno ng glory dahil nasa glorified body na po tayong lahat. It is sown in weakness. Nandun lahat yung mga kahinaan natin nung hindi pa pinapalitan, pero pag pinalitan ang katawan natin, it is raised in power. Nandun na ang power sa ating katawan. Power to avoid sin. Power na ma-avoid natin lahat ng mga weaknesses natin. Mawawala lahat yung mga weaknesses na yun. And next, it is sown a natural body. Ito na po yung natural body natin. It is raised a spiritual body. Yan ang iniintay natin. Na yung katawan natin maging spiritual body, ang katawan po natin lahat. Alam niyo ang salvation natin hindi pa po talaga kumpleto. Oh yes, tayo biyahin langit na po tayo, pero hindi pa complete. Hanggat hindi napapalitan yung katawan natin, hindi kumpleto ang ating pong salvation. E sinabi ng book of 1 Corinthians 15, dyan din po, if I'm not mistaken, verse 52, 53. Ano sinabi ganoon? Verse 50, the flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Hindi tayo pwedeng pumasok doon sa ganitong katawan. Kailangan palitan mo tayo ito ng spiritual body bago tayo umakyat sa taas. At sa kanya diniretso ngayon sa verse 51. Behold, I tell you a mystery. We shall not all die, but we shall all be changed. At ngayon, sasabihin ko rin sa inyo, hindi tayo lahat mamamatay. Pero siguradong mababago ang katawan po natin. Kaya, wala rin problema mamatay ka. Dahil sa Lord ka, mapupunta. Pero mas maganda, pumunta ka ng langit nang hindi ka namatay. Nakuha po natin. And next, in a moment, in the twinkling of an eye, ayan ang mystery. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Pagtunog ng trumpet ng Lord sa rapture day, ang una pong bubuhayin, yung mga patay. Pati mga patay sa Old Testament saints, lahat sila bubuhayin po. Kasabay sa New Testament saints, bubuhayin din po sila. At mapapalitan ng katawan natin naman po. Pati sila. Hindi ko alam, marami nagtatanong, paano ikaw mabubuo yan sinunog na yan. Cremate ika yan. Paano mabubuo yan? Ito masasabi ko sa inyo. Kahit yung katawan ninyo, pag-iwahiwalayin ninyo kung saan bundo nyo ilagay, yung isa lagay mo sa Africa, isa lagay mo sa US, yung kamay mo, lagay mo doon sa Japan, pagkatapos yung ngipin mo, ilagay mo doon sa China, lagay mo doon, kayang buuin ng Lord yan, sabay-sabay. As a matter of fact,
yung pong kinikremate na yan, madalas po dyan, nababawasan na yan. Huminga ka lang dyan, matapon na yung alikabok eh. Pag huminga ka, kaya sabi, habulin mo na, naku, yung mahal ko, nakawala. Ganun. Kasi alabok na lang yon. Wala na po yon. Pero kayang buuin uli ng Lord yun. Yung mga buto doon sa loob ng sementero, kayang buuin uli ng Lord yun. Kayang buuin ng Lord sa katawang hindi na nabubulok. At yun ang mangyayari sa atin. For this, corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Kaya dyan makikita kung gano'ng katindi. So when the corruptible has put on incorruption, pag yun na po nangyari, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that written, death is swallowed up in victory. Dahil wala nang kamatayan pag napalitan na ang katawan po natin. O death, where's your sting? Nasaan ang kamandag mo, kamatayan? O Hades, where's your victory? Yun ang siga niya, wala na, talo na po. Ang impyerno wala na po sa atin dahil napalitan na ang ating katawan. Meaning, without the resurrection, there is no rapture. And no rapture means we will go through great tribulation at saka hindi mababago ang katawan natin unless you die first, of course. Pero ang mangyari po ay hindi mababago ang katawan natin po sabagat hindi nagkaroon ng resurrection, hindi nagkaroon ng rapture. Sa madaling sabi, ang resurrection ng Lord, hinalintulad po sa rapture day, pagbabalik po ng ating Lord. Ngayon ang tanong, balik tayo sa tanong, bakit itong mga disciple, despite of being told by the Lord Jesus Christ, number of times about His resurrection, is still covered by unbelief. Hindi pa rin naniniwala. In fact, in John 20:19 says, and then the same day at evening, nabuhay na siya. At first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled. Why? For fear of the Jews. Takot na takot sila. Doon sila po yung nandun ang nabuhay ang Lord. And Jesus came and stood in the midst of them and said to them, peace be with you. Sa John 21 po, sa katunayan, mismo si St. Peter na binigyan ng susi ng langit, siya mismo nagsabi, balik na tayo, mangisda na ulit tayo kasi wala na ang Lord. Hindi na nakita ang Lord. Why? Yan ang tanong ngayon. In Mark 16:20, the scripture says, and they went out and preached everywhere. Ayun, nag-preach sila. Why? The Lord working with them. Nakikita na lang Lord, kanya, ang lakas na loob na naman nila. Kasi kasama nila ang Lord. And confirming the word through the accompanying signs. Amen. In other words, sinamahan sila ng Lord, sinamahan ng miracle. Kanya ang lalakas ng loob nila. Because they can see Christ with them. Kasama nila. Kaya lakas na loob, sige, preach na naman sila. Ang tapang nila, preach na naman sila. Kaya lang, sa Acts 1:4, ito sabi nga doon, and being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you have heard from me. Next. And now, when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, ascension, and a cloud received Him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as He went up, behold, the two men stood by them in white apparel, angel. Next. Who also said, men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw Him go into heaven. In other words, nung sila po ang umakyat na ang Lord, eto na naman. Ninervyos na naman sila. Kasi hindi na naman nila nakikita ang ating Lord. Kaya doon yung makikita. Pag wala, hindi mo nadama ang presence ng Lord, takot ang papasok sa'yo. Kaya also yung takot na naman sila. Pero sa Acts 2, verse 2, ano sinabi ng Bible? And suddenly there came a sound. Nakita nila Peter, meron sound from heaven as a rushing mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. Grabe yung wind. Napakalakas nandun sa loob ng kinalalagan nila. And then appeared to them divided tongues of fire. Nakita nila yung mga dilang apoy na nandun na and sat upon each one of them. Bumaba sa kanilang lahat yung apoy na yon na nakikita nila. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
Sa madaling sabi, nung oras sa'yo, nag-iba sila. Nag-iba pakiramdam nila. Nang bumaba na ang Holy Spirit sa kanila, nag-apoy yung pakiramdam nila. Uminit yung pakiramdam nila. Yung pananampalatayang nila, uminit ang pananampalatayang nila. Kasi napuno sila ng Espiritu ng Lord. Ngayon, may sumigaw, nag-speak in tongues sila. Verse 13, mga lasing yan. Others mocking said, they are full of wine. Mga lasing yan. Nung marinig ni Peter, tayo si Peter. Ano sabi ka doon? But Peter, standing up with 11, raised his voice and said to them, Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Ang tapang na ni Peter. Ganyang katindi pag na-filled ka ng Holy Spirit, pag baptize ka ng Holy Spirit, wala kang katatakutan. Yung mga tao ngayon, karamihan doon, yung iba doon, ay kinatakutan ni Peter po. Noon dati po, ang hinuhuli ang ating Lord. Pero sa pagkakataong yan, wala po. Talagang sigaw siya, diretso. Hindi lang yun. Verse 31, and he foreseeing this spoke concerning the resurrection. Tandaan ninyo, basta't puno ka, hindi mo pwedeng hindi banggitin ang resurrection ng ating Lord of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did the flesh in corruption. Nung tumayo si Peter without hesitation, without fear, without worry, but with boldness, they told about the resurrection of Christ. Why? Because they were filled with the Holy Ghost. And surely they felt that Jesus is alive. Once na puno ka, mararamdaman mong buhay si Jesus. Sigurado yung buhay si Jesus. Kanya nga po sa Acts 8:14, ang mga Samaritano po ay tumanggap sa Lord. Tumanggap sila sa Lord pero hindi pa sila baptized ng Holy Ghost. Pinapunta pa sila Peter. Pagdating doon, nilehan sila at tumanggap sila ng Holy Ghost. Ano ibig sabihin nun? Sa kanila po, sa Acts chapter 10. Acts chapter 10, nagsasalita pala mga kapatid, si Peter po ay bumaba na ang Holy Ghost sa kanya. At kila Cornelius at nag-speaking in tongues na sila. Ibig sabihin po, dito po sa mga disciples po, bago pa lang, ikaw bago ka pa lang, ay Holy Ghost agad yan. Katatanggap pa lang, Holy Ghost agad yan. Kasi ganun sila nakasandal sa Holy Ghost. Na para sa kanila, pag walang Holy Ghost, wala tayong magagawa. Pag walang Holy Ghost, hindi mo mapipil na buhay ang Diyos. Pag walang Holy Ghost, ay ganyan, puro takotan na sa'yo. And that is true. Kanya sa kanila po, pag tumanggap sa Lord, Holy Ghost agad. Pag tumanggap sa Lord, Holy Ghost agad. At siya nang kulang natin. Dapat sa atin po ganyan, pag tumanggap sa Lord, lay hands agad, Holy Ghost agad. Sapagkat wala kang magagawa pag wala ang Holy Ghost. Kasi pag wala Holy Ghost, hindi mo mapifeel na buhay si Jesus. Hindi mo mapifeel. Pero wasa ikaw, punong-puno ka ng Holy Ghost. Grabe, ang tapang mo. Nagkasakit ka, ang tapang mo. Kahit wala kang pera, ang tapang mo. Emotional problem, ang tapang mo. Why? Because you can feel that Jesus is alive. Yes. And I know that He's alive because He's here right now. Kasi pati ang pinapalam ng Lord sa atin, yung mapuno ka yan na importante ngayon. Mapuno ka ng Holy Ghost. Mapuno ka ng Holy Spirit. Ma-feel tayo ng Holy Spirit. Yan ang kulang sa'yo. Pati kayo nanonood sa television. Kanya, puno ka ng takot. Puno ka ng anxiety. Why? Kulang ka. Hindi ka puno. Dahil kung puno ka talaga, titsakin ko sa'yo. Napakatapang mo pag puno ka. Wala kang katatakutan pag puno ka ng Espiritu ng Diyos. At bukod sa lahat, mararamdaman mo, Jesus is alive! Jesus is alive! Jesus is alive! Jesus is alive! You can feel because the Holy Spirit, you are filled with the Holy Ghost. You are filled with the Holy Spirit. Kaya buhay ang Diyos sa'yo. Saan ka ba pumunta? Buhay si Jesus. Saan ka ba nandun? Buhay si Jesus. Why? You are filled with the Holy Ghost. Glory to God! Glory to God! At yan ang sinasabi ko sa inyo lahat. Marami kang hinihingi sa Lord. Pero isa lang ang dapat mo hingin. Ang Holy Ghost ang hingin mo. Tatandaan ninyo. Yan ang bumuhay sa ating Lord, the Spirit ng Lord. Yan din ang bubuhay sa pananampalataya mo. Kanya marami sa ating patay ang pananampalataya. You know why? Hindi ka puno. Kung puno ka lang, buhay ang faith mo. At pag buhay ang faith mo, magugulat ka. Mabubuhay ka sa pananampalataya. Mabubuhay ka sa faith at kakapit ka ng gusto sa Lord. Kakapit ka sa salita ng Lord. Kasi buhay ang pananampalataya mo. Why? Puno ka ng Espiritu ng Diyos. Oh yes, Lord. Yes, sana yan ang hangarin mo ngayon. Naniniwala ba kayo? Na sa ngayon kung mapupuno ka, madadama mo buhay si Kristo. Madadama mo buhay si Jesus.
Kung mapupuno kayo, mararamdaman mo na buhay si Jesus Christ. Just raise your hands. Raise your hands and praise the Lord. Come on, you praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ask for the Holy Ghost. Ask for the Holy Ghost. Come on, ask for the Holy Ghost. Hallelujah. Open your mouth and praise the Lord. Come on. Woo. Hallelujah. Lord, we need the Holy Ghost. We need the Holy Ghost. We need to be filled with the Holy Ghost. We need to be filled. We need to be filled. We need to be filled. Come on, let's praise the Lord. Let's lift up our voices to God. Sige mga kapatid, purihin natin ating Panginoon. Huwag natin hayaan na lumipas ang araw na ito, hindi po natin maramdaman. Huwag kang pumayag na hindi ka ma-feel ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Come on, you worship. Lead me to the Come on, rock you praise that's the name of higher Jesus. than I. You praise the name of the Lord. Take away the sin lift up your that voices to made me Jesus. blind. You say your hallelujahs. Show me your You way shout your so I hallelujahs. can see. Sige po mga kapatid, tayo po nagpuri sa ating Panginoon. For you hear Huwag me, mong pigilan yung sarili mo. Kaya mong pumilos ang Diyos sa buhay mo For you ngayon. hear me, Let the presence of God fill this place. Holy Spirit. Kaya mong malaman ang Holy Spirit ng ating Holy Panginoon. Spirit. Huwag mong pigilan ang Holy bibig mo. Spirit, I wait on Patuloy you. mo siyang purihin. Come on, let's praise the name of Jesus. Holy Spirit. Come on. Let's shout our Holy hallelujahs. Spirit. Holy Spirit, presence of I God fill this place. need you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, let's praise the name of Jesus. Sige mga kapatid, huwag mong pigilan ang sarili mo. Huwag mong pigilan yung bibig mo. Hayaan mong kumilos ang Espiritu Santo ng ating Panginoon sa My buhay mo. soul yearns for you and no one else. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo sa araw na ito. Huwag mong intindihin yung init na yan. Ang importante yung init ng Holy Spirit ay maramdaman mo. Maramdaman mo sa oras na ito. Huwag mo hayaan na lumipas ang pagkakataon kung ito na hindi nyo mo maramdaman ang kilos sa Espiritu Santo sa buhay mo. Huwag kang pumayag na hindi ka ma-feel ng Holy Spirit sa oras na ito. Come on, you praise the name of Jesus. Holy Let the Holy Spirit Spirit. fall upon you. Holy Spirit. Let the Holy Spirit fill this Holy place. Spirit, I Let the wait Holy Spirit on touch your heart. Come on, let's praise the name of Jesus. Let's glorify the name of Jesus. Ayan ang makanta, yan ang sing na Holy sa mga. Spirit, I'm needing Come on, let's praise the name of Jesus. Come on, brothers and sisters. Let's praise the name of the Lord. Holy Let's Spirit. lift up the name of Jesus. Holy Spirit, Spirit of don't God is leave in this me place. now. Purihin mo ang ating Panginoon. Huwag kang Holy tumigil. Spirit. Huwag kang pumayag na hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Huwag kang pumayag na hindi mo maramdaman yung motor ng Holy Spirit in this room. Oh, come on, brothers and sisters. Let's continue praising the name of Jesus. You shout your hallelujah. You praise the name of the Lord. You praise the name of the living God. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Hayaan mong siya maramdaman mo. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Ang importante kayo ng Diyos ang nag-uusap kayo. Ang importante maramdaman mo ang presensya ng Panginoon na kumikilos sa buhay mo. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Come on, let's praise the name of Jesus. Hayaan mo, Holy Spirit, ang bumaba sa'yo, ang lumubog sa'yo. Let the Holy
name, Jesus. We praise you, Lord. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala po yung presensya ng Holy Spirit mo sa aming mga buhay. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin yung touch ng Holy Ghost. Yung touch ng Holy Spirit sa buhay po namin. Ikaw po ang maguna po sa amin. Kaya mo, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, maramdaman namin na kasama namin ang Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Muli, binuspos mo kami. Pinaramdam mo sa amin, Panginoon, nakasama ka namin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa Holy Spirit mo na binuhos mo po sa bawat isa po sa amin na nandirito. Hayaan mo, Panginoon, oh God, sa araw-araw na aming mga buhay, ay maramdaman namin ang presensya mo through the power of your Holy Ghost, Panginoon. Lord, muli, wala kami ibang alam gawin. Wala kami ibang kayang gawin kundi patuloy lang na pasalamatan at pasalamatan at pasalamatan ka. Dahil ngayon po, pinaramdam mo po sa amin na hindi po kami nag-iisa. Kahit minsan maraming problema, mabigat ang problema. Pero nandyan ka, basta nandyan na presensya mo, andyan na Holy Spirit mo, nakakalaban kami, nakakatayo kami, Panginoon. Kaya Panginoon, muli, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng kadakilaan sa dakila at matamis na pangalan mo. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon. Ang lahat po ng na-fail o napuno ng Spirit ng ating Panginoon. Sumigaw ng praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, napakasarap po. Each and every time po na pag may ganito tayong pagkakataon, wag na wag po ninyong palalagpasin. Dahil iba po, pag nararamdaman po natin na kumikilos po ang Holy Spirit po sa ating po mga buhay. Amen po. So again, maraming salamat po sa ating Panginoon for that powerful message regarding po sa resurrection ng ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo, we are truly blessed, brothers and sisters, and we are privileged. Dahil kung hindi po dahil sa resurrection po ng ating Panginoon, ay hindi po tayo makakakilala sa ating Panginoon. At hindi po tayo maliligtas. At hindi rin po natin may experience yung pong infilling ng Holy Spirit. Yan lang po dahil sa kanyang resurrection. Dahil nabuhay po ang ating Panginoon. And sa pamamagitan po ng Holy Spirit, brothers and sisters, yung pong pananampalataya natin ay mas nabubuhay. Amen po. Mas nagiging alive sa kabila na nandyan ang sakit, andyan yung mga problema sa paligid, andyan yung mga financial difficulties po natin, at yung iba't ibang mga klase ng pagsubok. Pero dahil po sa Holy Spirit, nakakatayo tayo, nakakalaban po tayo. Kaya sigurado po na nadarama po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama po natin at trumatrabaho po sa ating po mga buhay. Amen po. And moreover po mga kapatid, bilang mananampalataya, tayo rin po may dapat gawin, of course, which is to go. Don't forget to go, open our mouths, and tell everyone, tell the world that Jesus lives or Jesus is alive. Amen? So sa pagkakataon po ito, meanwhile sa ating po mga bisita po na nandirito, kung meron po tayong bisita na nandirito ngayon, unang-una kayo po welcome po sa ating pong gawain. Maraming salamat sa pagpapaulak po ninyo, sa pagdalo po sa ating pong gawain. I hope that you're all blessed. Ngayon po, napakinggan po natin ang importansya po ng resurrection of Jesus Christ. Dahil po dito ay nagkaroon po tayo, tandaan po ninyo, ng kaligtasan o ng salvation. Pero mga kapatid, sa mga bisita at first-time viewers, meron din po tayong dapat na hakbang na gagawin po. Yan po'y walang iba kundi tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo
bilang sarili po nating tagapagligtas by believing in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat ng mga first-time guest po at viewers po natin. Pag sinabi po natin kaligtasan or salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata at we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo dapat manampalataya at maniwala? That is the question. Yan po ang tanong. That is in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Binanggit po na ating beloved Bishop kanina po yan. It is about the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Remember yung death, burial, and resurrection ay kailangan maniwala po tayo dyan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala at nanampalataya ay wala na po tayong gagawin. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? So ibig sabihin, ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we need to repent. Tayo po'y magsisisi po ang ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Hihingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa or ikaw na yung pinakamaruming tao sa balat ng lupa, but for as long as nandun yung genuine repentance, dahil yan po ang tinitignan ng ating Panginoon, yung ating pong puso, yung taos-puso ng pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. Yan po yung unang-unang step. Kailangan tayo po'y mag-repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismoan sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Hindi po ito paghuhugas ng katawan, kundi ito po'y paghuhugas o pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. Kaya kailangan po maganap po sa atin ito. Kailangan mabautismohan po tayo in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So, sa madalit sabi, tayo'y mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Lahat tayo may kainahan. Ang hirap mapagtagumpayan pag sa sarili mo lang. Pero pag nasa iyo, ang kaloob ng Espiritu Santo, believe me, yan po yung tutulong po sa atin. Yan po yung sinasabing power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So ito po tatlong bagay na ito ay kailangan mangyari po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng bisita po na nandito, mapa dito sa loob ng hall, mapa nandiyan sa labas, at hindi sa mga first-time viewers, pwede po ba sa pagkakataon po ito na yuko natin ang ating mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako
sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa mga bisita po namin, nandiyan po yung mga faces po natin na naka-yellow polo shirt. Pwede po kayo sumunod sa kanila or doon po sa orange flag po natin. Sunod lang po kayo para mabigyan kayo ng further instructions sa more detail po. Sasabihin po sa inyo. Wala pong bayad yan. Pati po na nandun sa mga center stage po, sa center stage po natin, sumunod lang po kayo sa faces po natin as a flag po na nandyan para mabigyan po kayo ng karagdagan po na instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. Napakaganda pong topic ang binigay ng Lord sa atin. It's a surprise. Ngayon po ay talagang nagbuhos ng Holy Spirit at ang mga iba sa atin po ay nabaptize ng Holy Spirit. Amen? Sino yung nakaramdam ng presensya ng Holy Spirit? Taas ang kamay. For the meantime, maraming salamat kay Pastor Lud. Walang sawa po na nangangaral ng Gospel of Salvation. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Mark chapter 16 verses 1 to 2. Now when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices that they might come and anoint him. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. Purihin po ang ating Diyos. Of course, nakita naman natin ang kalbaryo ng ating Panginoon nung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, na may mga certain people na talagang tumutulong sa Panginoon. Amen? Nung siya po ay nakalibing na, dumalaw po yan ng sila Mary Magdalene, si Mary, si James. Bumili sila ng spices. So, ang Lord, kahit na namatay na siya, meron pa rin talagang sumusuporta sa Kanya. Meron pa rin talaga nagmamahal sa Kanya. At yung pagmamahal ng mga disciples na galing sa ating Panginoon ay sumaatin. Kaya naman sa ating pong magmamahal sa Kanya, pag tayo po ay nagbibigay sa gawain ng Diyos, ibig sabihin ang Diyos ay buhay. Kinakailangan ipagpatuloy natin sa iglesyang ito ang pangangaral ng salita ng Diyos. Napakarami pa po ang hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Napakarami pa po ang hindi pa nakaka-receive ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit is helper. Kung wala po ang Holy Spirit, mahirapan po nating sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, kaya po talaga nag-sacrifice ang ating Panginoon. It's because na kinakailangan mapadala niya sa atin ang Holy Spirit. And I know na ang bawat isa sa atin, hangarin po natin na tayo po mabaptize ng Holy Spirit. Alright, ang ating pong announcement for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give sa ABP po. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And also, please block your schedule for our 39th church anniversary celebration happening on November 11, Monday at Smart Araneta Coliseum. Alright, tumayo po tayong lahat. Yung po natin ang ating mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sa mga katuruan na tinanggap namin. Na nung kayo po ay namatay, inilibing, ay nabuhay muli kayo. Kaya tunay na kayo po ay alive. Wala po kami makikita, Panginoon, na mga tinatawag nilang Diyos sa ginawa mo, Ama. Sino ba ang tao na nabuhay na maguli, na sinamba ang kapwa-tao? Kaya Ama, sa pagkakataong ito, hinihiling namin na basbasan mo po kami lahat na ngayon po ay nandirito, nagtiyaga ang mga anak mo sa kabila ng init. Mainit po ang panahon namin due to climate change na ito at hindi namin malaman kung hanggang saan ito darating o mangyayari. Maaring meron pa talagang nag-aabang na kung anong mga problema pero dalangin namin na huwag mo po kami pahintulot sa mabibigat na pagsubok sapagkat sa ganito pa lang na mainit na ay medyo nahihirapan ng iyong mga anak. Alam namin na hindi mo po kami pababayaan. Tinataas po namin, Lord God,
ang aming mga sarili sa inyo. Tulungan mo po kami na huwag kang mabigo sa amin na ang balita tungkol sa pagkabuhay mo muli at kayo ay handang magbago sa mga taong naniniwala na kaya kang kaya mong pumaloob sa isang katauhan upang tulungan kami magbago sa pamamagitan ng pagtanggap ng Holy Spirit, ang paghingi ng Holy Spirit sa inyo. Sapagkat alam namin na kung walang Holy Spirit, ay wala po kami magagawa. Ang marami sa iba, Lord, akala nila walang resurrection. Pero para sa amin na inaralan mo, talagang kayo ay nabuhay na maguli. Tinataas din namin sa iyo, Lord, ang problema po ng aming bansa. Huwag mo po kami pahintulot sa gera. Tulungan mo na maging matalino ang mga leaders namin. Kahabagan mo po kami, Ama, sapagkat ang bansa namin ay napakaliit, mahina po ang puwersa. Kaya tulungan mo kami na ang katalinuhan ng leaders ay gamitin mo para ma-maintain ang peace and order sa aming bansa. Ganon din po, O Diyos, ang bawat isa ay tumulong upang maipangalat ang mabuting balita. Basbasan mo kami at tulungan mo rin, Lord, na makahanap kami ng isang lugar na kung saan ay malaki-laki at medyo maalwan po ang lugar. Inaasahan po namin na hindi mo po kami bibiguin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Our on-site worship service next Sunday, April 14, is happening at a different venue. See you at SM North EDSA Skydome at any of this schedule. 10 a.m., 1:30 p.m., and 4:30 p.m. Spread this news and invite your loved ones and friends. To all Servants Force, the chapter reading for the Servants Force devotion on April 9, Tuesday, is Ecclesiastes chapter 10. To all businessmen and professionals, catch the next ABC Reveal, a Siblings Day special, on April 17, Wednesday, 6:30 p.m. at Max's Scout Tuazon. Registration fee is 700 pesos per head. You can message ABC's Facebook page for details to be a part of this event. You are invited to Yopper's Pray Talk Eat on April 20, Saturday, 7 a.m. via Zoom. You can message Yopper's social media pages to join. To all students who are done with 1FC Books 1 and 2, there will be an online workshop to become a certified Book 2 1FCer on April 20, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Scan the QR code to register or sign up via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. Let's be in one accord for our next congregational fasting on April 27, Saturday, 9 a.m. at Star Mall at the Shaw Trade Hall. Also, an exciting Holy Ghost Explosion worship service is happening on April 28, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Be ready and bring your guests. Let's get ready for our 39th church anniversary celebration, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist,
and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.